Araw po mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong segment, Tanong at Sagot sa Biblia, at ang ating pong bibigyang linaw ngayon na katanungan ay Friday 3 p.m. to Sunday 3 a.m. Paano naging 3 days and 3 nights? Let me repeat, brethren in Christ, Friday 3 p.m. to Sunday 3 a.m. Paano naging 3 days and 3 nights? Ito po ay ayon kay Pastor William Largo, mga kapatid. Ang bagay na ito ay isa po sa malaking usapin, maging po sa panahon pa lang ng mga apostol. Mababasa po natin ito sa Luke 24:15 hanggang 27, Tagalog ang Biblia. At nangyari na samantalang sila'y nag-uusap at nagtatanungan na si Jesus din ay lumapit at nakisabay sa kanila. Datapwat sa mga mata nila'y may nakatakip upang siya'y huwag nilang makilala. At sinabi niya sa kanila, "Ano ang mga salitaan ninyong ito sa inyong paglalakad?" At sila'y nagsitigil na nangalulumbay ang mga mukha. At isa sa kanila na nagngangalang Cleopas, sa pagsagot ay sinabi sa kanya, "Ikaw bagay nakikipamayan lamang sa Jerusalem at hindi nakaalam ng mga bagay na dooy nangyari ng mga araw na ito?" At sinabi niya sa kanila, "Anong mga bagay?" At sinabi nila sa kaniya, "Ang mga bagay tungkol kay Jesus na Nazareno, na isang propetang makapangyarihan sa gawa at sa salita sa harap ng Diyos at ng buong bayan, at kung paanong ang pagkabigay sa kaniya ng mga pangulong saserdote at ng mga pinuno upang hatulan sa kamatayan at siya'y ipako sa krus. Datapwat hinihintay namin siya ang tumubos or tutubos sa Israel. Oo, at bukod sa lahat ng mga ito, ay ngayon ang ikatlong araw buhat nang mangyari ang mga bagay na ito. Oo, at bukod sa lahat ng mga ito, ay ngayon ang ikatlong araw buhat nang mangyari ang mga bagay na ito. Bukod sa rito, iba sa mga babaeng kasamahan namin na nagsiparoong maaga sa libingan ay nakapagtaka sa amin, at nang hindi mga sumpungan ang kanyang bangkay ay nangagbalik sila na nangagsabing sila na may nakakita ng isang pangitain ng mga anghel na nangagsasabing siya'y buhay. At nagsiparoon sa libingan ang ilang kasama namin at nasumpungan nila alinsunod sa sinabi ng mga babae, datapwat siya'y hindi nila nakita. At sinabi niya sa kanila, "Oh, mga taong haling at makukupad ang mga pusong magsisampalataya sa lahat ng salita ng mga propeta. Hindi baga kinakailangang si Kristo ay maghirap ng mga bagay na ito at pumasok sa kanyang kaluwalhatian, at magmula kay Moises at sa mga propeta ay ipinaaninaw niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kaniya sa lahat ng mga kasulatan." Let me repeat, at magmula kay Moises at sa mga propeta ay ipinaaninaw niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kaniya sa lahat ng mga kasulatan. So maliwanag mga kapatid na nung sila Apostle Peter ay nagbalik galing sa libingan sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon, and while they were on the way, ay sumabay ang ating Panginoon. At ito nga po ang pinag-uusapan at ang wika po ni Cleopas, which si Peter, ito na po ang pangatlong araw mula nung mangyari. So, ibig sabihin, ito na yung araw ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon, and they were rebuked, brethren in Christ. Why? Kasi sabi ng ating Panginoon, ipinaaninaw na sa kasulatan mula kay Moses at sa mga propeta ay talagang parang pag sinasabing ipinaaninaw, ito po ay para bang ipinahayag na, ipinakita na, inireveal na ang tungkol sa ating Panginoon na magbabata po siya sa kamay ng mga saserdote
at mga Pariseo, brethren in Christ, at sa loob ng 3 araw, siya'y mabubuhay na maguli. Now, brethren in Christ, para po hindi po tayo nakukonfuse, let us look first sa Hebrew Jewish day and time. Brethren in Christ, dahil ang iba ay medyo confused po kasi siyempre magkaiba po ang araw. Let us look the chart, brethren in Christ. Hebrew Jewish calendar, Hebrew Jewish day and time, should I say, equivalence of time. Ang AM, 6 AM to 6 PM sa kanila. Yung AM sa atin, 6 AM to 6 PM sa kanila. Yung PM sa atin, 6 PM to 6 AM sa kanila, mga kapatid. So, yun po yung tinatawag na equivalence of time. Ngayon, pag sinasabi pong third hour, 9 AM yan sa atin. Pag sinasabing 6th hour, 12 noon yan sa atin. Pag sinasabing 9th hour, 3 PM yan sa atin. At pag sinasabing 12th hour, 6 AM to 6 PM, whole day po yan. Ngayon, sa gabi, ay nahahati po ito ng 4. Mayroon po silang tinatawag na first watch. Ito po ay 6 PM to 9 PM. Ang second watch, 9 PM to 12 midnight. Ang third watch ay 12 midnight to 3 AM. At ang fourth watch ay 3 AM to 6 AM, brethren in Christ. So, yun po ang equivalence of time sa Hebrew Jewish day, brethren in Christ. Kasi para po hindi tayo malilito. At isa pa ho, mga kapatid, kasi ito po ang pag-aaralan natin, mga kapatid, ay malaki po ang sabihin natin na pakinabang itong ating pong pinag-aaralan. Tingnan po naman natin ang Hebrews days and Roman days, brethren in Christ. Sa Hebrew or Jewish days of the week, ay mayroon po silang tinataan, tawag nila dyan ay first week, second week, let me repeat, brethren in Christ. Hebrew Jewish days of the week, mayroon silang first day of the week, mayroon silang second day of the week, mayroon silang third day of the week, mayroon silang fourth day of the week, mayroon silang fifth day of the week, mayroon silang sixth day of the week, mayroon silang seventh day of the week. At ang seventh day of the week sa kanila, ito po mga kapatid ang Jewish rest day na kilala sa tawag na Sabat. At doon naman po sa Roman or Gregorian days of the week, mayroon tayong Sunday, mayroon tayong Monday, mayroon tayong Tuesday, mayroon tayong Wednesday, mayroon tayong Thursday, mayroon tayong Friday, mayroon tayong Saturday, at ang Sunday, brethren in Christ, ito po yung ating Gregorian rest day. Kaya magkaiba po ang rest day ng Roman at Gregorian at iba naman po ang rest day ng Hebrew at saka Jewish. Kasi sa kanila, ang kanilang rest day na Sabat, brethren in Christ, ay 7th day of the week, tumatapat ng Sabado sa atin. Samantala sa atin, ang atin namang rest day ay Sunday, tumatapat ng first day of the week sa kanila, mga kapatid. Kaya mahalaga ho na matutunan po natin ang mga bagay na ito para hindi po tayo nakukompuse para po sa mga pag-aaral ng salita ng Diyos. Ngayon, ang wika po ng Matthew 12:40, Tagalog ang Biblia, sapagkat kung paanong si Jonas ay napasatian ng isang balyena na 3 araw at 3 gabi ay gayon ding mapapasa ilalim ng lupa na 3 araw at 3 gabi ang anak ng tao, which refer to our Lord Jesus Christ. So, mga kapatid, pinaralel ang kamatayan ng ating Panginoong Kristo doon po kay Jonas, kasi si Jonas, kung paano siya 3 araw at 3 gabi sa tiyan ng balyena, ganon din daw po ang ating Panginoong Hesus, mapapasa ilalim ng lupa ng 3 araw at 3 gabi. Ngayon, ang malaking tanong, tulad po ng tanong po ni Pastor William Largo, ay paano nangyari na namatay si Jesus Christ ng Friday 3 p.m. at nag-resurrect siya ng Sunday 3 a.m. sa ating oras, mga kapatid. So ngayon, bago tayo magpatuloy,
First, Jesus Christ died typologically. Dahil sa Israel, brethren in Christ, ay Thursday pa lang po ng gabi ay kailangan na pong patayin ang tupa. Dahil, again, magkakaroon po sila ng tinatawag nating Passover. At alam naman po natin, Jesus Christ is typified sa tinatawag po nating tupa. Kasi nga, di ba, sabi nga ni John, na behold, the Lamb of God who taketh away the sin of the world. Ngayon, basahin po natin sa Exodus 12:5 hanggang 6, Tagalog ang Biblia. Ang inyong korderong pipiliin ay yaong walang kapintasan, isang lalaki na iisahing taon inyong kukunin sa mga tupa o sa mga kambing at inyong aalagaan hanggang sa ikalabing apat na araw ng buwang ito. Let me repeat, at inyong aalagaan hanggang sa ikalabing apat na araw ng buwang ito. Meaning, referring sa month of Nisan at ikalabing apat na araw, meaning Nisan 14. At papatayin ng buong kapulungan ang kapisanan ng Israel sa paglubog ng araw. Let me repeat. At papatayin ng buong kapulungan ng kapisanan ng Israel sa paglubog ng araw. Tumutumbas po yan ng 6 p.m. sa atin, mga kapatid, kasi ang araw nga po sa kanila ay 6 a.m. sa atin hanggang 6 p.m. sa kanila. So, sa paglubog ng araw, brethren in Christ, ay 6 p.m. sa atin. At ito po ang katapusan ng araw sa kanila. Ngayon, ipagpatuloy po natin. Second one, Jesus Christ died physically. Ito po naman ang sinasabi sa Mark 15:34 to 37, Tagalog ang Biblia. At ng oras na ikasiyam, ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig, Eloi, Eloi, lama sabachthani. So take note the word ikasiyam. So ang ikasiyam ay tumatapat po yan sa oras natin na 3 p.m. Let me repeat. At ng oras na ikasiyam ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig, Eloi, Eloi, lama sabachthani, na kung liliwanagin ay Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? At nang marinig ng ilang nangaroon ay sinabi nila, narito, tinatawag niya si Elias. At tumakbo ang isa at binasa ng suka ang isang esponghas, saka inilagay sa isang tambo at ipinainom sa kanya, na sinasabi, pabayaan ninyo, tingnan natin kung paririto si Elias upang siya'y ibaba. At si Jesus ay sumigaw ng malakas na tinig at nalagot ang hininga. Mga kapatid, makikita po natin na ang wika po ng Bible ay yung ng oras na ikasiyam. At tulad ng sinabi po natin, ang oras na ikasiyam sa kanilang oras, mga kapatid, ay tumatapat po yan ng 3 p.m. sa atin. So 3 p.m. So anong araw po ito? Of course, si Jesus Christ ay ipinako sa krus bago po ang Sabat. Ang Sabat sa kanila, yung rest day sa kanila, ay 7th day. So ito po ay 6th day. At kapag tiningnan po natin, mga kapatid, ang 6th day sa kanina na ipanakita nating larawan, ito po, mga kapatid, ay Friday. Kaya wala pong pagtatalo that Jesus Christ died Friday 3 p.m. brethren in Christ. Now, let us continue. Jesus Christ resurrected spiritually. Why we say this, brethren? Let us read here in John 20:16 hanggang 17, Tagalog ang Biblia. Sinabi sa kanya ni Jesus, Maria, lumingon siya at nagsabi sa kanya sa wikang Hebreo, Rabboni, na ang ibig sabihin ay guro. Sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mo akong hipuin, sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Ngunit pumaroon ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama at aking Diyos at inyong Diyos. So here, brethren in Christ, let me repeat, sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mo akong hipuin sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Kung atin pong
mga kapatid, sinasabi na Jesus Christ resurrected early in the morning ng Sunday or 3 a.m. ng Sunday. He resurrected spiritually, brethren in Christ. Bakit po? Kasi umakyat muna po siya sa kalangitan. At alam naman po natin in detail sa mga susunod po nating pagtatalakay na iwinisik niya ang kanyang dugo doon po sa templo sa kalangitan. Kaya hindi po muna siya nagpahawa kay Maria. Pero later, brethren in Christ, nung Sunday na po ng 6 p.m., doon na po siya nagpahawak kay Tomas at ipinadaiti pa ho ang daliri. So, maliwanag na dito si Jesus Christ ay nag-resurrect spiritually because He ascended first to heaven to sprinkle His blood sa temple in heaven. Now, let us continue, brethren in Christ. Jesus Christ resurrected physically. Ito na po ang physical na resurrection at mababasa po natin sa Mark 16:9, Tagalog ang Biblia, nang siya nga'y magbangon ng unang araw ng sanglinggo. Ano nga po uli ang unang araw ng sanlinggo? Sa kanilang mga araw. Nang siya nga'y magbangon ng unang araw ng sanglinggo, ay napakita muna siya kay Maria Magdalena na sa kaniya'y 7 demonyo ang pinalabas. So, mga kapatid, pagkatapos po dito ay nagpakita na po siya physically sa mga alagad at siya nga po, mga kapatid, ay nagpahipo pa ho at ipinasok pa ho ang daliri ni Tomas sa kanyang tagiliran sa mga butas ng kanyang kamay, sa mga butas ng kanyang tagiliran sa pamamagitan ng pako, mga kapatid. Ngayon, sa ating pong inaral, mga kapatid, para hindi po natin makaligtaan, Jesus Christ died typologically, Jesus died physically, Jesus Christ resurrected spiritually, and Jesus Christ resurrected physically. Let me repeat, brethren in Christ. Jesus Christ died typologically, Jesus died physically, Jesus Christ resurrected spiritually, and Jesus Christ resurrected physically, brethren in Christ. Now, bakit po natin ito kailangan matutunan? Kasi nire-reconcile po natin ang 3 days and 3 nights. Pag sinabing 3 days and 3 nights, 72 hours po yan, mga kapatid. Now, tingnan po natin ang ating chart para po tayo ay ating pong makuha, mga kapatid. So ito po, mga kapatid, ang Jesus resurrection after 3 days and 3 nights. So alam naman po natin yung 3 days, first day 24 hours, second day 24 hours, third day 24 hours. At alam naman po natin na ang araw nila ay 6 to 6, mga kapatid, ang atin ay 12 to 12. So dito po, mga kapatid, dead typologically 6 p.m. po, ito po yung sinasabi, mga kapatid, na bago po magdilim, papatayin na po ang tupa. Iyan po, mga kapatid, ay tumatapat po ng Thursday night na sa atin po ay alas 6 po ng umaga. Ngayon, dito naman po, mga kapatid, sa tinatawag natin na dead physically, dito po si Jesus, mga kapatid, namatay sa 6th of Friday bago po magdilim. At ito po nga ay sa atin ay tumatapat po ito ng 3 p.m. Kaya Friday, 3 p.m., brethren in Christ. Ngayon, sa kanyang resurrection, mga kapatid, risen spiritually. Ito po yung madaling araw ng linggo sa atin at ito pa ho ay gabi ng Sabat sa kanila, mga kapatid. At dito po nag-resurrect, iyan po ay Sunday, 3 a.m., at ngayon, mga kapatid, siya po ay nagpakita na po physically sa mga alagad dito na po sa first day AM, kasi ang katapusan ng first day AM nila ay 6 p.m. sa atin ng Sunday, brethren in Christ. So, yan po ang makikita po natin na si Sunday 6 p.m. doon po nagpakita si Jesus physically. Kaya ngayon, mga kapatid, kung atin pong titingnan,
From Friday 3 p.m. to Sunday 3 a.m., lalabas 36 hours lamang po. Hindi po marireconcile ngayon ang tinatawag po natin na 72 hours or 3 days and 3 nights. Ngayon mga kapatid, para po ma-reconcile natin ang 3 days at saka 3 nights, yung first day 24 hours, second day 24 hours, third day 24 hours, magsisimula po tayo sa pagbilang sa typology, Brethren in Christ, Thursday 6 p.m. Yan po, did typologically, at nag-resurrect si Jesus, nagpakita siya ng 6 p.m. sa mga alagad. Kaya kapag inaccept po natin that Jesus typologically dead as lamb, at iyan po ang lamb pag Passover, pinapatay nga po ng 6 p.m. sa ating oras, at sa kanila mga kapatid ay katapusan ng kanilang araw, kasi 6 to 6 sa kanila. At siya po ay nagpakita at nagpahipo sa mga alagad dito na po ng Sunday 6 p.m. Lalabas mga kapatid na mayroon pong 72 hours. Kaya ibig sabihin mga kapatid, if we talk, Brethren in Christ, ng tinatawag po natin na 72 hours, hindi po natin pwedeng ma-reconcile ang Friday at Sunday dahil again, lalabas ito po ay 36 hours lamang. Pero kapag from typologically tungo sa kanyang pag-resurrect physically ay ito po ay 72 hours, Brethren in Christ. Kasi di ba napansin po ninyo mga kapatid, bakit ina-accept natin typologically Jesus died on Thursday 6 p.m. as Lamb of God? Kasi di ba po nung sila po ay naghahaponan, sinabi na ng Panginoon, this is my body, this is my blood. So typologically, Brethren in Christ, as Lamb of God, Jesus have been already slain Thursday 6 p.m. At nag-resurrect po siya physically kasi nag-resurrect siya spiritually nung madaling araw ng Sunday, umakyat po muna sa langit at iwinisik ang kanyang dugo sa templo sa langit. And of course, pagdating po ng Sunday 6 p.m., physically doon na po siya talaga naging visible sa mga alagad, mga kapatid. Kaya ang ating pong para ma-reconcile natin ang 72 hours, 3 days and 3 nights, we will count from Thursday 6 p.m. hanggang Sunday 6 p.m. Brethren in Christ sa ating oras. At again, yung Thursday 6 p.m. Jesus Christ died typologically as Lamb, and Sunday 6 p.m. Jesus resurrected physically, kaya naging visible pa sa kanyang mga alagad. Kaya wag tayong masyadong mag-speculate, Brethren in Christ, dahil ito po ay may kinalaman sa spiritual, brethren, na sometimes we cannot comprehend by our finite mind, Brethren in Christ. Kaya makikita po natin na ang Diyos talaga ay napakahiwaga pagdating sa bagay na ito. Kaya mga kapatid, ang iba ay nagsisikap i-interpret, Miyerkules daw namatay si Jesus. Aba, sisirain po ang sinabi po doon na bago magsabat. Maliwanag naman po na bago ang araw ng Sabat, yan po ay Friday, doon po namatay ang ating Panginoong ikasiyam na oras, tulad ng ating inaral, nasa ating oras ay 3 p.m. yan, mga kapatid. So hindi po natin pwedeng sirain. Manapay, let us reconcile it, Brethren in Christ, by looking Jesus Christ as Lamb of God typologically, kasi sa Israel, Thursday 6 p.m. pinapatay na po ang lamb na kanilang magiging sacrifice. Kaya when Jesus Christ healed ng tinatawag natin la Last Supper, sinabi ng Lord, this is my body, this is my blood, because typologically, He was already slain, Brethren in Christ. And that is our answer sa katanungan ng ating kapatid. At before we end up, sabi po ng John 2:19 hanggang 22, Tagalog ang Biblia, sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, igiba ninyo ang templong ito at aking itatayo sa 3 araw. Sinabi nga ng mga Hudyo, 46 na taon ang pagtatayo ng templong ito at itatayo sa 3 araw. Datapwat sinasalita niya ang tungkol sa templo ng kanyang
katawan nang magbangon na maguli nga siya sa mga patay, ay nalaala ng kanyang mga alagad na sinalita niya ito at nagsisampalataya sila sa kasulatan at sa salitang sinabi ni Jesus. So because of this, brethren in Christ, because of the prophecy, prediction, and nang ma-witness ito ng mga alagad, sumampalataya sila sa mga salita ng ating Panginoon at naniwala sila sa kasulatan, mga kapatid. And that is our answer sa question, Friday 3 p.m. to Sunday 3 a.m. Papaano naging 3 days and 3 nights? Ayon kay Pastor William Largo, brethren in Christ, we interpreted it sa ating pong ipinakitang chart, brethren in Christ. Typologically, Thursday 6 p.m., Jesus died as lamb and He resurrected physically Sunday 6 p.m. because He visibly shown Himself sa mga alagad, mga kapatid. Physically, namatay si Jesus Friday 3 p.m. and He was risen spiritually Sunday 3 a.m. brethren in Christ. Kaya to reconcile the 72 hours, kasi kung Friday 3 p.m. He died physically and He resurrect, ng Sunday 3 a.m. ito po ay 36 hours lang. To reconcile the 72 hours, kasi pag sinasabing 3 days and 3 nights, 72 hours po yan, we will start with typologically Jesus Christ dead as lamb and He resurrected and visibly shown Himself as Sunday 6 p.m. sa mga alagad. So ito po ay kumukumpleto ng 3 days and 3 nights or 72 hours, brethren in Christ. And I hope that once again napagpala po tayo sa ating pong segment, tanong at sagot sa Biblia. If ever na kayo po ay may mga katanungan or mayroong kayong clarification, mayroong kayong follow-up question hinggil sa ating pong tinalakay ngayon, don't hesitate to comment your question, clarification, or follow-up question, brethren in Christ. And by the way, kung hindi pa ho kayo nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, it's about time to subscribe para marami pa ho tayong mapag-aralan tulad ng ganitong pag-aaral. And paki-press na rin po ng bell button para every time na may i-upload tayong video ay manonotify po kayo, mga kapatid. And muli, maraming salamat sa inyong panahon at oras. May God bless us all. Thank you for watching.